Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang warning o advice ng World Bank economist tungkol sa mangyayari sa Pilipinas na hindi ka nais-nais pag hindi maghanda ang gobyerno ng Pilipinas. Okay, salamat ulit kay Eudora, ang aking kaibigang researcher. Pinadalhan niya ako ng article na ito. Sa Manila Bulletin, ang title is Philippines Must Implement Reforms to Withstand Protectionist Trump, World Bank economist. Okay, tungkol pa rin ito sa pagkapanalo ni President Donald Trump na maraming magbabago sa buong mundo, security, trade, yung mga giyera, Middle East, Ukraine, maraming magbabago ngayong panahon pag nag-upo si President Donald Trump. Kaya dapat ang Pilipinas may gagawin, kaya kung hindi, baka ma-caught flat-footed, baka malagay sa alanganin. Yun ang sinasabi. Okay, itong si World Bank East Asia and Pacific Chief Economist Aditya Matuo. Sabi niya, global geopolitical, microeconomic, and policy, especially trade, our uncertainties are all somewhat magnified right now. Walang kasiguruhan and magnified, lumalaki ang problema. Okay, so maliban sa pagkapanalo ni Trump na masyadong protectionist sa interest ng Amerika, ang isa pang makakaapekto sa Pilipinas, sabi ni Matuo, yung lingering risk brought about by the prolonged wars in Ukraine and in the Middle East, as well as a slowing of Chinese economy alongside soft landing or the gradual slowdown in both inflation and economic growth in the US. So, maraming nangyayari sa geopolitics, US and China, yung inflation, pag-slowdown ng economic growth, pag-upo pa ng isang protectionist na presidente ng Amerika, dapat maghanda ang gobyerno ng Pilipinas, kaya kung hindi, maaapektuhan ang bansa. Yun ang kanyang sinasabi. Okay, sabi niya, they will have an effect on the broader willingness to invest in trade or production because people tend to hold back to see how things will run out to be. So that is a challenge for the Philippines because you don't know what kind of trade regime there will be globally in the future. So, ang mangyayari, ang mga negosyante wait and see. Hindi masyadong aggressive. Ang ating gobyerno palaging nag-a-attract ng foreign investors. Ngayon, dahil uupo si Trump, ang mga foreign investors makiramdam muna. Anong mangyari? Ano bang tatahaking polisiya nitong bagong Trump administration? Kasi very weird, kakaiba ang style ni President Donald Trump. Hindi mo ma-predict. May mga extreme measures siya na ginawa noong first presidency siya na medyo nakasyak sa buong mundo, both trade and security. So, yun po. Salamat itong mga advice ng World Bank economists na dapat maghanda. Ganon din ang advice din ng mga senador natin, si Senate President Escudero. Halos ganito rin na sinasabi, yung trade. Kasi ang export natin, kumikita tayo sa US yung export natin. Paano kung lalakas ang dollar, hihina ang piso, apektado tayo yung pagbabayad ng utang
maraming maapektuhan. So, challenge po sa ating gobyerno na huwag magkumpiyansa. Yung sinasabi kasi ng Pangulo na we will still be friends with the US. Walang magbabago. Tama yun. Friends kung friends. Kailangan iba yung yung national interest ng Amerika, iba naman ang national interest ng Pilipinas. Uunahin nila ang interest nila kahit kaibigan pa tayo. Yun ang sinasabi nitong mga World Bank economists na ito. So, sana paghandaan. Okay, another paghanda yung mga bagyo, no? Bigyan ko kayo ng update yung Nika, malis na yata, papasok na naman ng Ophel. Ano na ngayon ang kalagayan sa ating panahon when it comes dito sa bagyo na dapat nating paghandaan? Panoorin natin ito. Po nitong si Bagyong Nika, meron pa rin pong areas na nakapaloob or mga areas dito sa Northern Luzon na nakapaloob dito sa radius ng bagyo. So, posible pa rin pong maranasan yung malalakas na hangin na dala po nitong si Bagyong Nika, especially po sa areas ng Northern Luzon. Kaya as of 11 p.m. ay nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 2 sa mga lalawigan ng Ilocos Norte, sa Ilocos Sur, gayon din sa Abra. At signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa La Union, gayon din sa northwestern portion ng Pangasinan, sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, sa Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, gayon din sa northwestern portion ng Isabela. So yung areas po na yan ay nakapaloob pa rin sa radius ng bagyo kung saan mararanasan yung malalakas na mga hangin na dala po nitong si Bagyong Nika. Ngunit inaasahan po natin na habang unti-unti pong lumalayo, itong si Bagyong Nika ay unti-unti na din pong mababawasan yung areas kung saan nakataas po yung tropical cyclone wind signals natin. So for the next few hours, possible po na mag-lift na po tayo ng mga signals sa mga probinsya na kung saan nakataas pa rin yung signal number 1 at number 2. Ito naman po yung areas na nasa labas po, dahil bukas po ay possible na unti na lang po yung mga probinsya na may nakataas pong tropical cyclone wind signals, pero posible pa rin po yung malalakas na pabugso-bugsong mga hangin. Bukas po yan, possible po yan sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Batanes, Cagayan kasamang Babuyan Islands, gayon din sa Isabela. So possible pa rin po yung mahangin na panahon sa mga nabanggit na lugar, bukas po yan. Pagdating naman po sa mga pag-ulan, ito po ay base sa ating latest na weather advisory as of 11 p.m. Kung nakita po natin sa ating latest sa satellite image kanina, malaking area pa rin po ng Luzon ay naapektuhan pa rin ng rain bands nitong si Bagyong Nika, especially po yung northern area ng Northern Luzon. Kaya naman possible pa rin po na mararanasan yung heavy to intense na mga pag-ulan sa areas po ng Ilocos Norte, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Group of Islands. Meanwhile, posible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan, dyan naman po sa Apayao, Abra, Kalinga, sa Mountain Province, Ifugao, gayon din sa Isabela, sa Ilocos Sur, La Union at Benguet. So patuloy pong pinag-iingat yung ating mga kabayan, ngunit inaasahan po natin dahil na kumikilos na po papalayo itong si Bagyong Nika sa ating Philippine landmass ay unti-unti na din pong mag-i-improve yung weather conditions, especially po sa areas ng Northern at Central Zone. So ingat pa rin po ngayong gabi. Posible pa rin po yung mga malalakas na mga pagulan dito po sa areas na shaded ng orange, gayon din ng shaded or areas na shaded ng yellow. Ito naman po yung magiging or lagay ng ating karagatan, especially po yung mga areas or sa dagat baybayin po ng Northern Luzon. So may gale warning pa rin po tayo or babala sa matataas mga pag-alon sa dagat baybayin po ng Northern Luzon, particular na po dyan sa Ilocos Norte, sa dagat baybayin po ng Ilocos Sur, sa La Union, sa Cagayan, kasama ang Babuyan Islands, sa Isabela at Aurora. So maaring umabot pa rin po ng 5 meters or 5.5 meters yung taas ng mga pag-alon dyan po sa mga dagat baybayin po na yan. Delikado pong pumalaot sa ngayon, lalong-lalo na po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat.
So latest update din naman po tayo sa binabantayan po natin na bagyo na nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So from tropical depression, lumakas pa po ito lalo at isa ng ganap na tropical storm. As of 10 p.m., yung latest location niya po ay nasa mahigit 1,100 kilometers silangan ng Eastern Visayas at nagtataglay po ito ng lakas ng hangin ng 65 kilometers per hour malapit sa gitna. May pagbugso na umaabot ng 80 kilometers per hour at mabilis pong siyang kumikilos westward o pakanluran sa bilis na 35 kilometers per hour. Although kung makikita po natin dito sa ating latest satellite image, yung mga kaulapan po na dala nitong bagyo ay hindi pa naman po nakakaapekto sa anong bahagi ng ating bansa. Ngunit habang papalapit po itong bagyo sa ating kalupaan, ay unti-unti din po natin mararamdaman yung epekto nito sa ating kalupaan. So alamin po natin ang magiging pagtahak nitong binabantayan na bagyo or si papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So ito po ang latest na forecast track na nitong papasok na si Bagyong Ophel sa mga susunod na araw. So unahin po muna natin yung forecast intensity. Nakikita po natin na currently ay nasa severe tropical or nasa tropical storm category itong si Bagyong papasok na si Bagyong Ophel. Ngunit nakikita po natin habang lumalapit po siya sa ating kalupaan ay lalakas pa po siya lalo, magiging severe tropical storm at maaaring umabot po ng typhoon category bago po ang potential landfall scenarios may bahagi ulit ng Northern Luzon. At kung makikita din po natin, maaaring pumasok po siya ng PAR bukas or simula po yan bukas, pero yung epekto niya ay most likely mararanasan po natin simula po yan sa darating na Wednesday, especially po sa eastern sections ng Luzon area. So babala pa rin po, especially po sa areas ng Northern Luzon, nakikita po natin yung landfall scenario dyan sa darating po or possible po sa darating na Thursday. Ngunit nakikita po natin na medyo may kalawakan po yung forecast probability or forecast confidence cone po natin. So hindi lamang po sa may area ng Cagayan or Isabela ang potential landfall nitong bagyo, maaring umangat pa yung track nitong bagyo, maaaring umabot din po dito sa may Babuyan Islands, yung sentro nitong si Bagyong or papasok na Bagyong Ophel. Kung hindi naman po sa may Babuyan Islands, maaari din po sa may Isabela, pwede din po dito sa may Aurora. So continuous monitoring po tayo dito sa binabantayan na bagyo na nasa labas ng PAR at manatili po tayong updated sa mga forecast ng Pag-asa sa mga susunod na araw para naman makapaghanda po tayo sa posibleng epekto nito sa ating bansa over the